Mula kay Maharlika TV. Ito pag-usapan natin 'to, no. Alam nyo ba na ang militar ng Pilipinas ay mas matindi pa kaysa sa militar ng China? Bakit? Bakit 'to nasabi ni Maharlika TV? Ito, pakita ko sa inyo yung title. Yan, oh. Militar ng Pilipinas mas matindi pa pala kaysa sa militar ng China. Maharlika TV. No, panoorin natin 'to mga tol, bigyan natin 'to ng reaction video. Pero bago 'yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe no mga tol dito kay Maharlika TV. 'Yan. Ito. 'Yan, Maharlika TV. At syempre kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Bakit nga ba mga kapatid na mas makapangyarihan ang militar ng Pilipinas kung ikukumpara sa militar ng China? Gayon ang China ay walang dudang mayroong napakalaking bilang ng mga sundalo at iba't ibang kagamitang pangmilitar. Walang duda kapatid na mag-iisip ka kung paano ito nangyari. Kung kaya't sa videong ito ay aalamin natin kung bakit may tuturing na ang militar ng Pilipinas ay mas makapangyarihan pa kaysa sa militar ng China. Bakit Pero nga ba? bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Chinese military na kadalasang kinikilala bilang pangalawa sa pinakamalaking hukbo sa buong mundo ay nagtataglay ng napakaraming mga sundalo, sopistikadong mga sandata at napakalaking military budget na nagiging dahilan kung bakit kinilala rin sila na mayroong kakilakilabot na presensyang militar sa buong mundo. So paano nga nagiging posible na ang militar ng Pilipinas ay mas makapangyarihan at mas mahusay kaysa sa militar ng China? Ang People's Liberation Army o PLA ng China na kinabibilangan ng Army, Navy, Air Force, Rocket Force at Strategic Support Force ay may humigit kumulang 2 milyong tauhan kung saan kasama sa bilang na ito ang parehong aktibo at reserbang puwersa. Bagaman kapatid, ang militar ng China ay nagtataglay ng malaking bilang ng mga tauhan, ngunit ang sinasabing pagkakaroon ng Pilipinas ng mas makapangyarihang puwersa ay makikita hindi lang sa dami ng mga sundalo at mga armas kundi sa iba pang mga salik. Ang pagiging epektibo sa mga kakayahan ng militar ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming military personnel ang mayroon ng isang bansa, kundi tungkol din sa mga salik na higit pa rito. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming kagamitan ang mayroon, kundi tungkol din sa kung gaano ito kahusay at kung gaano ito ginagamit. Ang Kumbaga, no, quality versus quantity, no? pagsasanay ng mga sundalo at ang kalidad ng pamumuno sa pagpaplano ay sinasabing isa rin sa mga mahahalagang factors. Para masigit nating maunawaan mga kapatid kung bakit mas mahusay ang militar ng Pilipinas o mas mahusay kaysa sa militar ng China, tignan natin ang lakas ng militar ng dalawang bansa. Okay. Hindi kaila sa atin na ang militar ng China ay may kahanga-hangang hanay ng mga makabagong hardware, kabilang ang mga advanced na fighter jet, naval fleets at malaking hanay ng ground force equipment. Mayroong pinakamalawak na tank fleet ang China sa buong mundo, isang mabigat na air force na may libu-libong sasakyang panghimpapawid at isang mabilis na lumalawak na hukbong dagat na kasama ng mga aircraft carriers at nuclear submarines. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang China ang mayroong pinakamalaking navy sa mundo. Ngunit ang kanilang pagkakaroon ba ng 2 milyong tauhan ng militar at advanced na mga gamit pangdigma ay sapat na upang sabihin na mas mahusay ang kanilang militar kaysa sa militar ng Pilipinas? Hindi. Ang lakas ng militar mga kapatid ay kinabibilangan yan hindi lang sa dami ng mga equipment kundi pati na rin sa pagkakaroon ng matinding combat experience at ang kalidad ng mga sundalo. Pero pagdating naman kasi sa combat experience tulad nito, mangyayari lang yan kapag wala na silang kagamitan. Pero hanggat merong kagamitan ng China, hindi nila kailangan magpasugod ng mga sundalo para makipagmano-mano. Gagamitan nila ng gagamitan niya ng mga malulupit na ng mga equipment nila. Siguro mas mananalo ang sundalo ng Pilipinas kung ang labanan tao sa tao. Kasi kahit gaano sila karami, kung pagdating sa experience at pagdating sa kakayanan sa pakikipaglaban, talagang mas ko sa mga sundalong Pinoy kasi ito talagang lumalaban to ngayon. Yung China wala puro exercise lang meron yun eh. Pero pagdating naman sa kakayanan, sa mga sa mga equipment,
sa mga jet fighter, sa mga barko, wala naman silang laban ngayon pagdating sa US dahil ang US laging sumasabak din yon, pati yung laban ng ibang bansa, lumalaban din ng US, yung China. Wala, puro war games lang alam ng mga yon, puro simulation lang alam ng mga yon. Walang mga veterans dun eh. Ang combat experience na nakukuha sa pamamagitan ng mga totoong operasyon at pagsasanay na mayroong maayos na disiplina at pamumuno. Yan o, yung mga totoong experience, mga totoong combat experience, mga tol, walang ganun ng China. Puro sila ang experience nila puro sa simulation lang, puro sa mga war games lang. 'Di ba? Kaya tingnan mo yung mga barko nila. Oh, tingnan mo yung mga jet fighter nila, 'di ba? Wala man lang kadungis-dungis. Kasi puro pang show lang eh. Puro pang show off. Ay higit na nakakaapekto sa pagiging epektibo at katatagan ng pagpapatakbo ng militar ng isang bansa. Ngayon mga kapatid, titignan naman natin ang militar ng Pilipinas. Sa isang digmaan, ang pagiging marami ay hindi sapat upang sabihin na malakas na ang isang puwersa. Sa kabila ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mas maliit na militar kumpara sa China, ngunit ang militar ng Pilipinas ay namumukod tangi dahil sa pagkakaroon nito ng mga top-notch na equipment, highly trained personnel at mahigpit na mga programa sa pagsasanay. Ang militar ng Pilipinas ay nakakuha ng malawak na experience sa pamamagitan ng magkasanib na pagsasanay kasama ang militar ng Amerika. Ang mga pagsasanay na ito ay nakakatulong sa tropa ng Pilipinas na mapahusay ang kanilang mga kasanayan at kaalaman at kilala rin ang mga sundalong Pilipino sa kanilang husay at dedikasyon dahil mismo sa masinsinang pagsasanay na naghahanda sa kanila sa anumang uri ng labanan. Muli, hindi ito tungkol sa mga gamit at mga sundalo. Ito ay tungkol sa estratehiya at sinasabing human element of warfare. Ang adaptability, mabilis na pag-iisip at paggawa ng mga kritikal na desisyon sa ilalim ng matinding pressure ay ang mga pangunahing salik ng handaan ng Philippine military. Bagamat kulang sa kagamitan ng AFP, ngunit ang mga gamit pandigma na iyon ay well-maintained at talagang madiskarting ginagamit. Ang militar ng Pilipinas ay mahusay sa pag-adapt ng kapaligiran at sa pagbuo ng mga estratehiya na nagpapatindi ng kanilang lakas at nagpapaliit ng kanilang mga kahinaan. Yan, isang example na mga kapatid na hindi sapat ang bilang lang para masabing malakas ka. Yung Battle of Yultong mga tol. Diba, 1,000 sundalong Pilipino mga tol laban sa 40,000 na mga kalaban. O, biruin mo yun Battle of Yultong yun mga tol. Higit pa rito, hindi rin natin dapat palampasin ang malakas na diwang Pilipino, ang kanilang katatagan at determinasyon. Ang mga katangiang ito ay tumutukoy sa isang sundalong Pinoy at talagang nakakatulong sa kanila na malampasan ang maraming mga salungatan at hamon. Kung matatandaan mga kapatid, halos 400 taon na sinakop ang Pilipinas ng mga dayuhan, kung kaya't halos 400 taon ding bihasa ang mga Pinoy sa pakikipaglaban at pakikipagdigmang gerilya laban sa mga puwersang Amerikano, Espanyol at mga Hapon. Isa sa pinakamahalagang dahilan ng tagumpay ng mga Filipino resistance noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang mga kakaibang pamamaraan at taktika na kanilang ginagamit. Kabilang dito ang pakikidigmang estilong gerilya na magagamit ngayon ng mga sundalo bilang malaking kalamangan. Malupit dyan yung Vietnam, mga ganyan. Ang mga sundalong Pinoy kapatid ay mayroon ding tinatawag na strong sense of unity, lalo na kapag nakakaharap sa mga hamon. Sila ay nagsasama-sama, sumusuporta sa isa't isa at gumagana bilang isang magkakaugnay na unit, kung kaya't napakaliwanag kung bakit ang mas maliit na puwersa tulad ng Pilipinas ay makikitang mas makapangyarihan kaysa sa puwersa ng China. Ang pakikidigma ay hindi lamang tungkol sa kagamitan at tauhan ng militar. Ito ay tungkol sa karanasan, kakayahang umangkop, magplano at mag-operate under pressure. Ang militar ng China mga kapatid ay hindi na nakaranas ng isang malaking conflict mula noong huling bahagi ng 20th century, kung kaya ang kanilang huling pakikipag-ugnayan ay ang Sino-Vietnamese War na nagtapos noong 1979. Mahigit 4 na dekada ng mapayapa ang China at ang kanilang militar ay mayroon lamang limitadong pagkakalantad sa isang aktwal na mga sitwasyon ng labanan. Nagsasagawa rin ang Chinese military ng mga drill at simulation, ngunit mayroong malaking agwat sa pagitan ng mga training exercise at real-world combat. Tama. Diba? Puro lang sila ganon, simulation. Pero pagdating sa real world, diba, sa actual combat, wala, malayo yun. Kasi halimbawa rito may titirahin silang barko, wala namang kinikilos yung barkong yun, mapapalubog talaga nila yun. Pag yung barko pumapalag at kaya magmaniobra ng mabilis. Ang militar ng Pilipinas ay maaaring mas maliit at kakaunti ang mga armas kumpara sa China. Ngunit nahaharap ito sa maraming panloob at panlabas na salungatan sa nakalipas na dekada, mula sa mga insurhensya hanggang sa mga alitan sa teritoryo. Ang mga sundalong Pilipino ay nagtataglay ng malawak na karanasan sa larangan ng digmaan mula pa sa panahon ng kaharian ng Tondo hanggang sa kamakailang labanan tulad ng digmaan sa Marawi.
Bukod sa mga labanan sa loob ng Pilipinas, sumama rin ang mga sundalong Pilipino sa mga digmaang ipinaglaban sa ibang bansa. Sa digmaang sibil ng Espanya, ang mga voluntaryong Pilipino ay lumaban sa magkabilang panig ng salungatan. Mahigit 1,000 voluntaryo mula sa iba't ibang bansa ang sumali sa puwersang nasyonalista. Ang Pilipinas ay nakilahok sa Korean War sa pamamagitan ng pagpapadala ng humigit kumulang 8,000 mga tropa sa Korea. Tumulong sila sa pagtatanggol sa South Korea mula sa pagsalakay ng North Korea na suportado ng China at Soviet Union. Nakibahagi rin ang mga sundalong Pilipino sa digmaang Vietnam sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga operasyong sibil at medikal, kung saan nasa 10,000 tropa mula sa Pilipinas ang nooy ipinadala sa Timog Vietnam. Ang huling labanan na nilahukan ng mga sundalong Pilipino ay noong digmaan sa Iraq. Nagpadala ang Pilipinas ng nasa 60 mga medic, engineers at iba pang tropa upang tumulong sa pagsalakay sa Iraq. Ang mga kamakailang kaganapan tulad ng Zamboanga Siege noong 2013 at ang labanan sa Marawi noong 2017. Diba? Ito lang yan. Ito lang yung mga yan, mga tol. Merong actual combat experience ito mga sundalo natin. Unlike sa China, wala talaga, no? Ay talaga namang sumubok sa kakayahan ng hukbong Pilipino. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ano masasabi nyo mga tol? Pero tulad nga na sinabi ko sa umpisa ng video natin, mangyayari lang naman talaga yung harapang labanan kung walang kagamitan ng China. Pero syempre, dahil nga meron silang mga kagamitan, hindi na sila magte-take ng risk. Gagamitin na lang ng gagamitin nila yung mga machine nila at doon tayo talaga lugi. Pero syempre, dahil nga meron tayong kakampi na bihasa din paggamit ng mga newly and modern weapon, dehado rin naman sila doon dahil yung kakampi natin bihasa rin at meron din mga experience sa actual combat mga tol. Yun ang wala kasi sa China mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.